Ang biglaang pag-aming ito ni Gang Ting ay kinagulat ng lahat, na nag-iwan kay Chen at Carl na ganap na walang mairereklamo o maisasagot. Sa pagkarinig nito, nawalan ng bait si Gang Lin, na nagngingit-ngit sa galit habang pinapanood ang kanyang anak na itinatapon ang maingat na binuong kaluwalhatian ng kanilang pamilya. Samantala, nagpanik si Gang Cheng at sumigaw sa kawalan ng paniniwala sa desisyon ng kanyang kapatid habang ang mga kalapit na estudyante ay nagbubulungan sa kalituhan. Ipinagpatuloy ni Gang Ting ang pagpapaliwanag na ang pagsusulit ay ganap na nagkamali, ang mga examiner ay napatumba, at sila lamang ni Chen ang natira upang harapin ang banta. Pinuri niya si Chen bilang isang napakagaling na lightning assassin, isang henyo na nagpabagsak sa mga alon ng matataas na antas na mga beast gamit ang walang iba kundi purong kasanayan at likas na pakiramdam. Ang panunood sa pakikipaglaban ng kanyang karibal ay nagpakita sa kanya kung ano ang hitsura ng tunay na lakas, na inaaming hindi pa niya nakikita ang ganoong antas ng kapangyarihan noon. Pinangalanan niya si Chen bilang karapat-dapat na kampyon, na nagpasaya sa ating bida dahil pinanatili ng kanyang karibal na ligtas ang kanyang lihim na demonic double class. Mabilis na sumabog ang panik sa arena habang kinwestiyon ng karamihan ang integridad ng akademya, nagtataka kung ang mga opisyal na resulta ay dinaya mula pa sa simula. Gayunpaman, sa halip na magalit, si Carl ay napangisi lamang, na labis na naaliw. Sinasamantala ang sandali, hiniling ni Malong at Xiang Zuo ang isang buong investigasyon, kumbinsido na ang pagsusulit ay dinaya upang pigilan ang kanilang kaibigan. Sa parehong oras, ang mga tagapagtatag ng guild ay naupo sa katahimikan, pinoproseso itong biglaang pagkagambala sa kanilang maingat na pinlanong kaganapan. Agad na humingi ng mga sagot si Guam Yuan mula kay Gang Lin, na isinasaad na ang publiko ay nararapat sa isang malinaw na paliwanag para sa kaguluhang ito. Ngunit tumanggi na harapin ang pampublikong kahihiyang ito, nang uyam si Gang Lin at nagmadaling lumabas ng seremonya, na iniwan ang kalituhan sa likod. Nakatayo ng mag-isa sa entablado, pinunit ni Gang Ting ang kanyang inihandang talumpati, determinadong ihinto na ang pagpapahintulot sa kanyang ama na diktahan ang kanyang buhay. Balik sa kanyang opisina, pinanood ni Principal Yuan Long ang kanyang huling ibon na lumipad palayo, na sumasalamin sa pagpili ni Gang Ting na sa wakas ay hawakan ang kontrol sa kanyang sariling landas. Habang pinapanood ang ibon na malayang pumapailan lang, ngumiti ang principal, masaya na ang kanyang estudyante ay sa wakas ay nakatagpo na ng kanyang sariling direksyon. Pagkatapos ay ipinaubaya ni Gang Ting ang round na ito kay Chen na may isang mapagkompetensyang ngisi, nangangako na sa susunod na pagkakataon, siya ang magiging nasa itaas. Upang maunawaan ang susunod na mangyayari, nalaman natin na ang pandaigdigang network ng libu-libong mga guild ay nahahati sa 5 antas, mula peak pababa sa standard. Ang mga ito ang ganap na pinakamahusay, ang mga elite guild naman ang makatutuhanang limitasyon para sa malalakas na mga awakener, na may 12 lamang na umiiral sa buong mundo, kabilang ang Imperial Guild. Doon naman sa recruitment floor, ang mga standard na nagtapos ay halos nagmamakaawan na sa mga recruiter na tingnan ang kanilang mga resume. Sa kasamaang palad, agad silang pinatayan ng Divine Eye Guild, na sinasabing hindi sila kukuha ng mga support class sa taong ito at sinabihan silang umalis. Sa mahigpit na merkado ng trabaho na ito, ang mga karaniwang nagtapos ay nahihirapang makakuha ng kahit isang alok, ngunit ang lahat ay nagbabago kung ikaw ay naimbitahan sa isang elite guild. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang HR manager ng Imperial Guild na si Charleston ay nag-abot ng isang employment certificate kay Malong, na tinatanggap siya sa kanilang prestihiyosong mga ranggo. Ang kambal, sina Xiangzhou at Xiangyu, ay nagdiwang sa kanilang mga pwesto sa Research Division, habang ang isang natatakot na si Malong ay nagpanik sa kanyang pagkakatalaga sa Combat Unit. Sa paghakbang sa loob ng dambuhalang punong himpilan, halos hindi mapigilan ng grupo ang kanilang kasab-ikan sa pagsali sa isa sa 12 elite guild sa mundo. Sa malapit, ang ibang mga kaklase ay nanunood ng may mapait na pagsisisi. Sinisisi ang kanilang sarili dahil sa pagtanggi na sumali sa squad ni Chen nang magkaroon sila ng pagkakataon. Kahit si Gang Cheng ay nagngingit-ngit sa galit, kinatatakutan ng katotohanan na kakailanganin niyang makita ang mismong mga taong ito sa trabaho araw-araw. Samantala, sa executive elevator, nagtanong si Titan Ming umukol sa progreso ng recruitment, at nalaman na ang double perfect scores ay nagpalawak ng kanilang pagtanggap sa taong ito. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator,
Andan nakatayo si Carl, malugod na binati ni Titan Ming ang vice-chairman at nagtanong kung bumibisita rin ba siya sa recruitment. Ibinunyag ni Carl na naparito siya upang personal na maghatid sa pag-alis ng isang tao, na nagpapagtanto kay Titan Ming na ang pinuno ng alyansa ay maingat na nagbabantay sa kanilang bagong recruit. Humalaklak si Carl na inaamin na ang Imperial Guild ay nakakuha ng isang natatanging talento at napakaswerte sa season na ito. Sa mga observation desk, sinuri ni Carlson ang kanyang database at napansin na ang isang huling kandidato ay hindi pa nagpapasa ng kanyang mga papeles. Naiinis, tinawag ng manager si Malong. Humihingi na malaman kung bakit ang kanilang star rookie na si Chen ay inaksaya ang oras ng lahat at pinatagal ang proseso. Sa pagkaalam na ang kanilang leader ay talagang nawawala, pabalisa na hinalughog ni Malong ang masikip na silid at tinawag ang kanyang kaibigan sa gitna ng panik. Sa sandaling iyon, casual na naglakad pabalik si Chen mula sa isang pahinga sa banyo para lamang masigawan ng kanyang mga nag-aalalang kasamahan sa koponan dahil sa paggala-gala ngayon. Nakikita ang pagkaantalang ito, nagreklamo si Carlson tungkol sa kayabangan ng mga rookie na nag-iisip na agad na maaari silang magpakipot. Ipinaalala ng recruiter sa batang nagtapos na maging ang top scorer ay dapat sumunod sa mga patakaran, na hinihimok siyang magmadali at pumirma na sa kanila. Nang walang kahit anong pag-aalinlangan, kalmadong inanunsyo ni Chen na wala siyang intensyon na sumali sa Imperial Guild, na nagpadala sa kanyang mga kasamahan sa koponan sa isang kabuoang panik. Ang biglaang pagtanggi na ito ay nagpadala ng mga shockwave sa buong silid, na nag-iwan sa kanyang mayabang na kaklase na si Gong Cheng na ganap na walang mairereklamo. Ang natitirang bahagi ng bulwagan ay sumabog sa mga bulong habang ang lahat ay nagtataka dahil walang sinumang matino na awakener ay tatanggihan ng alok na ito, na nagulat maging ang mga nangungunang pinuno ng guild. Sa paghampas sa kanyang mesa sa matinding galit, sumigaw si Charlson na naghanda sila ng isang prestihiyosong senior na posisyon para sa kanya, isang pagkakataon na ipaglalaban ng mga veterano hanggang kamatayan. Gayunpaman, ipinaalala ni Chen sa manager na hindi siya kailanman sumang-ayon na sumali, na nag-iwan sa recruiter na nagngingit-ngit na humihingi na malaman kung bakit siya narito. Nakikita ang kaguluhan, humakbang pasulong si Carl Cavendish, na nahanap ang timing na ganap na perpekto habang kinikilala ng karamihan ang maalamat na pinuno. Ang mga nakapaligid na nagtapos ay mabilis na. Yumuko, nagtataka kung ano ang maaaring magdala sa vice chairman ng World Alliance sa isang pagkilala. Direktang pumunta si Carl kay Chen, na nag-aalok sa kanya ng isang alternative sa Imperial Guild at nagtatanong kung gusto niyang lumipat sa Sandhaven kasama niya. Nag-alok pa siya na personal na itatagubilan si Chen para sa Ember Star Knights, na ikinagulat nina Gong Ting at Titan Ming. Sa isang iglap, sumabog sa mga bulungan ng buong bulwagan sa pagbanggit pa lamang sa Ember Star Knights, isang pangalan na karaniwang nakalaan lamang para sa mga pangunahing malalakas sa buong mundo. Nagbubulungan ang mga nagtapos na mayroon lamang 6 na peak guild sa buong mundo, na napapabalitang may sapat na kapangyarihan upang patagin ang isang buong bansa kung nanaisin nila. Bukod pa riyan, ang mga god tier na grupong ito ay hindi kailanman nagre-recruit sa publiko, at umaasa lamang sa mga pribadong imbitasyon at personal na rekomendasyon. Subalit, hindi natitinag sa kamanghamanghang alok na ito, magalang na tumanggi si Chen, na nagpapaliwanag na narito talaga siya upang mag-recruit ng mga kasamahan sa koponan para sa kanyang sariling organisasyon. Sa pagkarinig nito, natigilan sa matinding gulat si Malong at ang kambal, nang mapagtantong ang kanilang kaibigan ay tila nakapagtatag na pala ng sarili nitong grupo. Habang hinahablat ang kanyang card palayo, kinutya ni Charlson ang ideya ng isang rookie na nagpapatakbo ng isang bagong tatag na negosyo, habang binabasa ng malakas ang pangalang Black Raven Guild ng may pang-uuyam. Sumigaw siya na ang pagpaparehistro ng isang bagong guild ay mahigpit na pinagbabawalan, napakamahal, at nangangailangan ng isang opisyal na rekomendasyon na hinding-hindi makukuha ng isang bagong nagtapos na rookie. Nang uyam ang manager, napilit na inaalam kung paano nagawa ng isang bata na bago pa lamang nakakalabas ng paaralan at walang kahit anong suporta ang ganoong klaseng pambihirang bagay. Gayunpaman, mabilis na sumingit ang reception desk, na kinukumpirmang nakatala sa database ang Black Raven Guild bilang isang lehitimong organisasyon, na nagpatigas kay Charlson sa matinding gulat. Kinukumpirma ng database na ang guild ay narehistro noong 18 ng Mayo, naaprubahan noong 18 ng Hunyo,
at nakatalas si Chen bilang legal na kinatawan nito. Sa pagkarinig sa petsa ng pagpaparehistro, mabilis na nagkwenta si Gang Ting sa kanyang isipan at nabigla sa timeline na ito. Napagtanto niya na inihahanda na ni Chen ang kanyang sariling organisasyon isang buong buwan bago pa man magsimula ang kanilang huling graduation exam. Bigla, nagtugma ang lahat sa kanyang isipan. Ang tanging pakialam lang pala ni Chen ay ang manalo ng premyong pera upang pondohan ang kanyang bagong tatag na grupo, at hindi dahil gusto niya ang kaluwalhatian ng unang pwesto. Mula pa sa simula, ang Imperial Guild ay hindi kailanman napasama sa radar ni Chen, dahil ang kanyang buong focus ay nasa paglulunsad ng kanyang sariling grupo. Habang nakatitig sa kalmadong nagtapos, napagtanto ng mga recruiter na hindi kailanman hinanggad ni Chen ang kanilang pag-aproba, dahil kumikilos siya sa isang ganap na magkaibang antas. Humalaklak si Carl sa kanyang sarili, na pinapansin na si Chen at ang kanyang kapatid ay talagang galing sa iisang halma, dahil pareho silang may matinding paninindigan sa pagiging malaya. Pagkatapos ay ipinaalala ni Chen sa lahat na ang isang guild ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 miyembro upang makapasok sa mga dungeon, at ipinuntong siya lamang ang tanging miyembro ng kanyang grupo sa kasalukuyan. Diretso siyang humarap sa kanyang karibal, inabot ni Chen ang isang recruitment card, at inanyayahan si Gang Ting na maging kauna-unahang miyembro ng Black Raven Guild.